Hi everyone, this is Gian of Radiance Engineering and also known as Vespasial TV. And now explain ko sa inyo kung gaano ka-importante yung mga bearings dun sa gearbox ng Vespa natin. So ito siya. Kung gaano ka-importante yung mga bearing dito sa likod ng Vespa nyo. Ayan. Yung kung smooth yung pag-ikot, yung walang sway ng kaliwat kanan, walang pagka oblong, yan. So kasi yung likod nyo is nagko-consist yan ng mga bearing, support, yan. And ang pinaka-importante is ito. Yan yung bearing na ito. Kaya sa add swap, pag nag-add swap tayo ng CVT cover, we need make sure namin na bago ito. Kahit hindi pa sira, yung isa-swap mo sa amin, pagka pina-powder coat namin yon ulit, tinatanggal namin yon, pinapalitan na namin ng bago. Ayan. Pwedeng GMB, SKF, or NSK, yung mga ganyan na bearing. So, kung baga, mas gusto namin bago na dahil ito yung nagsusupport ng buong gearing nyo sa likod at as well as the CVT. Ito yung nagsusupport ng clutch, torque drive, bell. Ayan. So, mabibigat yan. So, ito yung humahawak sa clutch and bell nyo. Ito. And then, ito naman yung bearing sa crankcase cover. So, yung bearing na to is nandito siya. Ayan, nandyan siya sa dulo. So, imagine yung buong bigat na karga nito. At the same time, yung pinapaikot pa niya na buong gulong. At the same time, yung mga bearing sa loob. Ayan. So, pag naluluba kayo, anong naapektuhan? Yung axle bearing, ito yon, yung mga bearing na to sa loob, na meron siyang mga gear oil sa loob. And then, tutulayan dito, makikita nyo, nandito yung clutch, torque drive, at bell. At yung maliit na bearing na nagsusuporta sa kanya lahat. Kung wala ito, kung may problema yan, magko-compromise siya sa left side. So, ang mangyayari, pwedeng kumalog ito, yan, pwedeng mag-atras abante ito. That's why, nung nakaraan, meron kaming pinalitan. Ito, pinalitan namin ito dahil na naubod na ito dito. Ang tendency kasi, pag sira ito, or maluwag yung kabit dito na hindi tama yung pagka-torque, ang tendency niya is magpe-play ito. Magpe-play yan, mag-aatras abante yan. So, mangyari dyan, mauupod ito, and then yung clutch nyo is lalapit dito sa crankcase body ng motor nyo. And then, ang mangyari niyan, kakainin nyo yung likod ng torque drive nyo. At the same time, mako-compromise yung mga bearing nyo, magkakaroon ng play dito. Yan. Pag nagkaroon ng play yan, magkakaroon na rin ng parang left and right sway ng gulong. So, ang mangyari nun, pag bagong palit yung mga bearing dito, mawawala yung mga sway ng gulong, magiging pantay yung ikot. So, depende kung hindi oblong yung ano nyo, yung mags nyo. And, ito, pagka hinihigpitan to, tinotorque ito, let's say ito, nakakabit na yung crankcase cover nyo, bago yung bearing, tapos tinotorque nyo dito, dapat na ito torque siya. Kung minsan may encounter na tinorque dito, tapos ayaw umikot tong gulong. So, there is a possibility na may kain na yun dito nyo. That means, nahihigit niya na ng sobra, wala na siyang clearance. That's why sumasayad na yung pag-ikot ng gulong. Dapat, kahit anong higpit mo dito, hindi umiikot tong gulong. Kahit sobrahan nyo yung higpit dito ng torque nyo, hindi dapat maglalak itong gulong na to. Pag naglalak yung
gulong at hinihigpitan nyo dito, meron ng problema yung axle nyo. Itong spindle ng clutch and then And then malalaman nyo din pagka ito medyo may ingay na dito sa torque drive nyo. Kasi nandyan yun. Meron yan play up and down and then left and right. Pag sobra na yun, pwedeng tumabingi na yung nyo. Medyo pag hinahatak na siya ng belt, humipiglas na siyang ganun. Diba? So, ang maganda dito, ang ginagawa namin, para i-refresh yan lahat, pag change lahat ng bearing, is change lahat ng bearing. Wala kang iiwan, kahit buo o hindi. Palit, para sigurado. Kasi mamaya, pinalitan mo naman yung mga bearing mo na to, palit ka ng bearing lahat, bago lahat. Hindi ka rin nagpalit ng ibang bearing. Sabihin mo, okay pa to eh. Pero, yung lifespan nito is, na lang, konti na lang. Tapos ito, bago. Dito lahat mapupunta. Yan. Ito yung may stress. That's why, sa Radiance Engineering, nire-recommend na namin na if you're going to overhaul everything here, like for example, palit lahat ng bearing, might as well lahat, wag nakakalimutan ito. So palit na lahat. That's why pag napalitan lahat, very smooth na siya. Yan. Solid yung tunog. And then wala siyang sway left and right. So bakit ba nasisira yon? Bakit ba nasisira yung mga bearing? Sabihin ko sa inyo dahil itong bearing na to ang nagsusupport naman dito sa torque drive and then clutch bell. Ang nangyari dyan, syempre may belt yan, may vibrations yan. Hawak din lahat nito. Ngayon, pag nalubak kayo, dito naman, ganun din. Pwera dito sa itong mga bearing na to, syempre, may ikot yan, may play, magkakaroon din yan ng problema or sira kung laging nalulubak. Pero, ito ang sumasalo din lahat. Yan. Sa ibang motor nga, walang ganito. Pero, mas maganda yung may ganito dahil talagang kaya yung takbo ng Vespa is very smooth. Napakasimple lang nito. Ito lang, kala mo baliwala. Minsan, may maingay dito nang gagaling. Kasi nababasa or kinalawang na. Meron ako ditong bearing na kinalawang na eh. So, tignan ko kung hindi ko pa naitapon. So, pag let's say ito na compromise na. Yan. Kinalawang na, nag-stock up na. Magkakaproblema kayo dito. Yan. Sa ikot nito. So, anong mga madadamay? Anong mga parts na madadamay? Siyempre, yung ikot nito. Ikot ng clutch. Ikot ng torque drive. Ikot ng bell. Ikot ng gears and everything. Diba? So, kumbaga parang whole assembly kasi siya, damay-damay na lahat. Isa lang ang masira, damay lahat. So, for example, nasira ito, pwedeng ito, hindi magkakaroon siya ng forward-backward motion. Ito kasi more on, hindi siya up-down eh. Ang motion nito is forward-backward motion. Yan. So, for example, kaka-forward backward niyan, itong area na to, yan yung nasisira. Yan. Ang mga na-encounter namin dito is yung torque drive is dumidikit na dito. So, kailangan mo talaga magpalit nito. Another reason kung bakit pinapalitan to is yung ito na lost thread ng pagtanggal. Mas maganda pagka tinatanggal ito is wag nyong impact. Siya? Hand lang siya. Hand lang yung pagtanggal. Socket wrench. Pag inimpact nyo, there's a possibility na masira yung thread. Kasi mahina lang yung thread niya. Hindi siya
maikli, onti lang, ibig sabihin, so madali siya masira. So ito, kung makikita nyo, ito na yung buong assembly ng spindle, kung bakit siya na importante. Yan, so ito yung bearing nyo ng crankcase. Yan. Clutch, bell, yan, torque drive, and then yung bearings dun sa loob ng gearbox. Yan. And then yun nga yung sinasabi ko, kahit anong higpit nyo dito dun sa tornilyo dito, kuha tayo ng tornilyo. Yan. Yan. Pag hinigpitan nyo tong tornilyo dito, magmo-move to. Hinigpitan nyo yan. Dapat, kung kahit gaano kahigpit to, iikot pa rin to. Iikot pa rin yung yung spindle na to. Pag hindi yan umikot, that means meron ng kain doon sa spindle. So yun, kaya nagpapalit ng spindle. Yun yung tama. Minsan kasi kahit na i-torque mo to, pag tinorque mo to, hindi niyo na mapaikot yung gulong doon sa likod. Kasi nga may kain na dito sa bandang sukat kasi yan eh. So lahat yan nakatukod. Itong bell nakatukod dito. Yan. Nakatukod yan hanggang dyan. So kahit higpitan mo to ng sobra, kahit sumobra sa torque, to diagnose na okay pa yung spindle nyo, dapat mapi-freewheeling nyo pa rin yung gulong dito sa likod. Yan. Pagka hinigpitan ng todo doon at nag-lock yung gulong dito, yun, hindi siya normal. So there's a possibility na meron ng kain yung spindle nyo banda dito. Papakita ko sa inyo. Yan, ito. Yan, nauubos yan. Lumalaki yung kain dito. So, paano ma-prevent? Para ma-prevent to, yung kain dito is tamang kabit ng crankcase. Tamang higpit ng tornilyo. Tamang higpit ng tornilyo. Hindi sobra, hindi kulang. Nasa manual yung niyan, yung sukat ng torque is around 45. Ayan. So, I guess wala naman ako nakalimutan explain. That's the reason why yung add swap namin, pinapalitan namin ng bagong bearing. Kasi pwedeng tinanggal sa sa pagka-powder coat, tinanggal sa pagka-powder coat, kalawang na yung bearing or may na siya, may problema na. Tapos walang problema lahat. So pwedeng mo-compromise lahat. Kaya mas maganda bago lahat. Ayan. So dito naman sa side na to, ito may tatlong bearing yan sa loob. Ayan. Sasabihin mo, dalawa lang yung sira eh. Kami hindi. Binuksan mo na, palitan mo na lahat. Ganon din yon. Kasi kung halimbawa, dalawang buo, isang hindi, mas matagal ang lifespan ng dalawa, masisira yung isa in the long run. So, palitan mo na rin lahat. Ayun. So, I think that's it. Kasi ang hirap din mag-vlog dito sa workshop. And may mga neighbors din ako dito na pagawaan ng ganito, pagawaan ng ganyan. So, medyo maingay na. May nag-grinder, may nagba-buffing machine, may kung ano-ano pa. So, I guess kung meron kayong katanungan, itanong nyo lang sa Radiance Engineering kung naka-encounter kayo ng problema, maingay yung dito nyo, may kalog yung gulong nyo. There's a possibility na we need to check yung mga bearings, yung spindle, yung CVT. Ayan.
Ito, pwedeng pag nababasa, umiingay din. Ang sukat nito is 6202. 6202. Yan. Pwede kayong bumili online. Yan. 6202 RS. Ang ibig sabihin, yung mga bearing codes na yan, madadownload nyo yan, spec sheet online. 2RS. Ang ibig sabihin yan, double-sided yung cover. Ayan, may cover yan na plastic. Yan. Sealed bearing ang tawag dyan. So, the reason why nandyan yan, pag umuulan, nababasa din yan para hindi pasukin ng tubig yung loob at lumabas yung mga grasa. So, yun. Sana meron kayong mga natutunan ngayon. And hopefully makapag-vlog pa ako ng iba pang mga topic. Yan. So, yun na lang po muna. So, hindi ko na nakipakita na bukas. So, madalas kami gumagawa ng ganito kasi madalas din kami magbukas ng CVT. Yung mga Radiance Engineering na CVT kasi gusto namin walang ingay. Gusto namin maayos yung kabit. So, ang mangyari niyan, ina-assess muna namin kung may kalug yung spindle, meron problema sa crankshaft, may kalug din, ganyan. Matanda na pala yung motor or may mataas na yung mileage. Kinabitan namin ng CVT. Ayun, iniiwasan namin na pag umingay yung CVT, sa CVT mismo masisisi yung ingay. That's why, for example, bumili kayo ng CVT, meron mga problema, hindi muna namin kakabit yung CVT nyo, not unless ma-address natin yung mga problema sa motor nyo, like bearings and everything. Para lahat maganda yung takbo. Yan. So, ano siya, smooth siya. 25,000 na yung natatakbo niya. And, nung nagpalit ako ng around 10,000 kilometers, medyo hindi na ako nagra-ride ng mga malayo, saka umiiwas-iwas na rin ako sa mga lubak. Ayun. So hanggang ngayon, okay pa, wala pang sway from left to right. Kaya nasa driving habits nyo din, or paano nyo iwasan yung mga lubak. Ayun, kasi hindi naman ako talaga nagmamags ng CNC or kasi gusto ko, wala na akong iniintindi. Basta ride lang. Wala na akong iiwasan ng lubak. Yun yung gusto ko. Hindi na ako talaga umiiwas ng lubak kasi minsan doon ka pa ma-aksidente. That's why, palit ka na lang ng mga bearing o basta importante, wala kang iniisip na masisira sa motor mo during the long ride. And, tips naman ngayon for paano ba mape-prevent yung hindi kalawangin tong mga bearing na to. Kasi, yun nga, pagka kinalawang yan, mag-stock up to. Pag nag-stock up to, makaka-compromise ka dito sa shafting. Ayan, so mahirap na umikot. Pwedeng ganyan siya kasi may friction na siya. Hindi na siya smooth umikot. Nagkakaroon na siya ng play pa ganun. At yun nga. And gear oil, how about the gear oil? Yung iba kasi kanya-kanyang diskarte actually. So yung iba gusto nila maganda raw yung takbo ng isa lang. And then ako, mas gusto ko dalawa talaga yung nilalagay kasi alam niyo kung bakit. Sinusunod lang natin yung yung capacity, yung nasa manual. Yun nga kasi dinisign niya ng mga engineer, alam nila kung gaano dapat kadami yung langis, alam nila na ganito aabot yan pag umikot yan ang ganitong speed. So yun, kung ano ang sinabi ng mga gumawa ng engineer, yun lang yung gagawin mo. Ang sabi nila 250 cc yan, or 250 ml. Ang nilalagay ko is 120 plus 120, yan, 240. So kahit nakulang siya ng 10, okay lang. Pero wag naman isa. Pag isa 120 lang,
posibleng ma-compromise nyo yung mga bearings kasi hindi na masyado siya na iikutan ng langis. Let's say, sabihin natin, mas maganda yung takbo ng isa lang eh. Oo, kasi mas less friction or dun sa langis. Kung mga wala siyang load, 'di ba? Ngayon, pag may load, mas mahihirapan ng ikot ng konti kasi nakalubog sa oil. So, ang mga compromise mo lang din talaga, yung longevity ng mga bearing mo. Yun. So, nasa sa inyo pa rin kung isa yung gusto nyong ilagay, okay lang yun. Pero mas mabilis kayong masiraan ng mga bearing. Or sundin nyo yung manual na dalawa ang ilagay. So, kanya-kanya ang diskarte. So, respeto lang dun sa mga kung anong gusto nila at motor nila yon. And para naman ma-prevent tong kalawang dito, halimbawa meron kayong aso sa garahe, tapean nyo to. Halimbawa, wala naman kayong ride, matagal nyo matetenga yung motor nyo. Itong area na to, lagyan nyo ng cover, lagyan nyo ng tape. Para kung umihiman yung aso nyo dito, hindi tumulo dito sa loob at maihian yung bearing. Maihian yan na lahat, mag-umido na lahat tong CVT cover nyo. Basta wag lang kalawangin tong bearing na yan. Kasi pag tumakbo, pagka kinalawang yan, mag-freeze na yung bearing dyan. And then, hindi nyo alam, may maingay na doon sa motor nyo. Ayun. And then, mapapamahal pa kayo kasi magpapalit kayo ng bearing. And then, hindi nyo namalayan. Stock up na pala to. Tapos ride kayo ng ride, yun. Lalaki yung sira. Yan, masisira yung spindle. So, hanggang lumaki na yung gastos nyo, sisirain niya na yung mga bearing sa loob. Ayan. So, pag ganun siya, kaya sa mga PMS, yan, check lahat din yan. Ayun lang po. So, ayan. So, I guess may naitulong na naman ako or meron kayong bagong natutunan na naman dito sa Radiance Engineering, yan, sa Vespasial TV. And hopefully, isip pa ako ng ibang content na pwede kong i-share. So, kung may mali man ako sa mga explanation ko, itama nyo lang. So, welcome tayo dyan sa mga or meron kayong mas magandang technique na pwedeng ituro sa amin. Dito, open kami. Kung tao lang tayo, nagkakamali lang din tayo, di ba? So, that's it. So kung chill lang tayo sa sa community. So kung anong maitutulong natin na mas mapabilis yung trabaho natin, yun lang ang gawin natin. Yun, this is Gian and thank you for watching and ride safe.